Nung nakaraan po, na gumawa tayo ng pattern ng polo, ito po yun. Uh, yung iba pang mga parte niya, ginawan din natin yung collar, manggas, at likod, pati yung bangkito at yoke. Ngayon po, ito yung nabili naming tela, pang polo. Ito po yung labas na parte ng tela. At ito po yung sa loob. Kaya pinagtaklop po natin. Ngayon po, tatabasin na natin. Ito po parte ng harapang bahagi ng polo, kaliwa at kanan. Ito po yung sa parting may bulsa. Yung kabila po niya ay walang bulsa. So, ito pong guhit na to, susundan po natin siya, baybayin natin. Kailangan po nakapantay siyang gano'n para maganda pong bagsak ng ating polo. Yan po yung grain line. Lalagyan natin ng pamigat para po pag ginuguhitan natin ay hindi masyadong magalaw. Yung umpisa po natin. Dito wala na po tayong allowance. Kaya ito na po guhit na to ang ating susundan. Yan po. Tapos dito po sa baba ay meron tayong 1/2 na allowance. Lalagyan po natin ng 1/2. Yan. Ngayon po, ito po sa parte ng uhalis, itong mga to, pagka po nabuo na natin yung natahinan natin, yung itong polo nakabuuan na, nabuo na, saka po natin ibabakat uli ito na nakatupi siya para makita po natin kung saan tatapat yung butas ng botones. Ganun po. Kaya po kami gumamit ng ballpen. Ang usually po ginagamit talaga dito ay tailor chalk sa pangguhit. Pero kaya po kami gumamit ng ballpen para mas maliwanag niyo po nakikita ang aming video. Tatabasin na po natin ngayon. Pero unahin po natin itong sa may balikat. Ito pong yok. Nakatapi din po siya. Naka-doble rin po siya para mas makapal po yung ating yok. Ayan po. Dito po, yung sentro, lalagyan natin ng marking sa bandang allowance po niya para hindi siya lumabas po sa tayo. Ayan po, meron na po tayong yoke. Ngayon po, itatabasin na natin yung ating tela. Ngayon po, kung mapapansin niyo po, uh, nagmarking tayo dito sa loob ng tela dahil para po sa bulsa. Ang bulsa po natin ay nasa pating kaliwa. Kaya dapat po itong bulsa ay mapunta sa kaliwa. Pero dahil nakatalikod po yung tela, ilalagay po natin siya sa pating harapan. Lalagyan po natin ng pin para mailipat po natin yung marking ng bulsa sa harapan na kaliwang parte ng harapang bahagi ng ulo. Yan po. Bubuksan natin para makita natin kung saan tumapat. Yan. Yan po. Kaya po mga kaibigan, meron na po tayong marking ng
bulsa doon sa harap na bahagi ng tela. Ngayon po, ang tatabasin naman natin ay yung yoke. Ito pong ginawa natin ng ginihita natin ng para sa allowance niya. Meron na po tayong kaliwat kanan ng harap na bahagi ng polo. Ayan po. Meron na tayong para sa balikat o yoke ng ating polo. Gagawa naman po tayo ng para dito sa manggas. Ayan. Tinapik po natin para dalawa na ang ating gagawin para sa manggas. Siguraduhin naman po natin na ang mga guhit ay magkakatapat para po maganda ang bagsak ng ating polo. Ayan po. Ito po yung pamanggas natin, pattern natin ng manggas. Lagyan na po natin siya ng allowance. Dito ay 1/2. Lalagyan din po natin ng marking itong tupi sa laylayan. Ayan po. Ayan po. Dito sa laylayan, lalagyan din po natin ng marking. Yung sentro niya. Ayan po yung sentro, yung nakatupi niya. Lagyan po natin ng kaprasong marking lang para madali po natin makita kung saan po yung sentro. Yan, tatabasin na po natin mga kaibigan ang ating para sa manggas. Nakita niyo po itong tinatakan natin ng F na to dito sa pating allowance ng manggas. Lalagyan din po natin yung kabila. Yan. Para madali po nating makita kung saan ang harap at likod. At isa pa, hindi na rin natin naalisin doon sa pattern para madali po nating matrace. Yun po mga kaibigan, natapos na natin yung manggas ng ating polo. Nagawa na po natin ng natabas na po natin. Ang isusunod po natin ay itong bangkito. Yung pong nakadikit sa collar. Ayan po. Ipupwesto po natin na maayos para yung linya po ng tela ay may masundan po natin para maganda po ang bulsak. At lalagyan din po natin ng pin para hindi siya masyadong magalaw. Dahil yung ating pabigat ay hindi na po siya kakasya. Malaki po yung pabigat natin eh. Ayan po. Ayan. Ngayon po, lalagyan na natin ng allowance para sa pagtatahi. Ulit po namin sa mga hindi pa nakapanood po nung video kung paano ginawa po yung pattern sa aktual na pamamaraan ay pwede niyo pong bisitahin yung aming channel para mapanood niyo po kung paano po namin ginawa ang pattern nitong polo. Ganon din po yung mga nakaraang video namin ng paano ginawa in short. Ganon din po ang pamamaraan sa aktual na pamamaraan po. Mabilis siyang pamamaraan at medyo maayos naman po. Dahil atin na pong nagagamit yung short na aming tinahi, lalabas na rin po yung video ng aming kung paano tinahi po yung short.
Ito po yung tinatawag na bangkito ng polo. Nakadugtong po siya sa collar. Mamarkingan po natin yung sentro. Ayan po. Dito po tayo magmamarking lagi sa may allowance lamang ng tela para madali po, para hindi po lumabas sa tahi. Dito po, yung marking na to, ito po yung marking ko saan mag-uumpisa po yung collar. Yan po. Pag tinapi po yan, magkaparehas lang po yung distansya doon sa kabilang side. So, ito naman po yung para sa collar. Nagawan din po natin ng katabasan din po natin. Lalagyan natin ng pin. Mapapansin niyo po yung linya sinusundan natin para po maganda po ang kalalabasan pag tinahina yung ating collar. Yan po. So, lagyan natin ng allowance. 1/2 dito. 1/2 po. Ayan po. Lagyan natin ng marking yung sentro. Natabasin na po natin. Isahan po natin dito sa bangkito. Ayan po. Meron na po tayong tela para sa bangkito. Dalawang pong collar ay tatabasin na natin. Ayan po. Meron na tayong tela para sa collar. Natapos na natin tabasin yung para sa collar at sa bangkito. Dito naman po tayo sa bulsa. Tatapos po tayo ng para sa pangbulsa natin sa harapan. Dito po ang allowance natin ay 1 1/2 na tinutupi po siya. Lalagyan po natin ng marking na 1 1/2. Kaya po ballpen ang ginagamit namin para makikita nyo po ng bubuti ang pagmamark po natin. Lagyan po natin ng marking itong kung saan ang hangganan po ng tupi. Dito po sa gilid ay 1/2 inch ang allowance. Ganun din po sa kabila. 1/2 inch. Sa ibaba ay ganun din po 1/2. Yan. Meron na po tayong pangbulsa ng ating polo. Ngayon po, yung collar po at ang bangkito ay nilalagyan po yan sa loob ng pilon. Meron po tayo dito yung pilon na may pandikit yung kabilang side niya. Ito po, pinaplansya po yan para dumikit doon sa tela ng collar at ng bangkito. Bali, tatapos po tayo ng para sa pilon ng bangkito at collar. Lalagyan po natin siya ng allowance. Dito po sa parting to mga kaibigan, ang may allowance lamang po ay itong parting to. Yan. Kaya dyan po tayo mag-uumpisa ng 1/2 inch. Ayan po. Ganyan. At dito po ay susundan na lang po natin yung korte ng bangkito sa dulo. Ayan po. Para po pagka binaligtad po natin yung tela kasi nakapalaman po to sa loob, ay maganda po ang gilid niya. Hindi po siya bukol-bukol.
Yan po, lalagyan na natin ng allowance itong parting to. Lagyan po natin ng marking yung sentro. Ito pong pagpaplansya nito sa tela ng polo, lalagyan niyo po siya ng sapin para po yung init ng plancha ay hindi po makakapinsala doon sa ating tela. Baka po kasi sumobrang init, para suporta po doon sa tela natin ay nilalagyan po yan ng sapin pagka pinaplansya. Ayan. Ngayon po, ito naman pong ating collar. Lalagyan din po natin ng allowance. Yan po. So, ganyan po ang ating paglalagay ng allowance sa collar. Kung bakit po pa ganyan ang ating ginawang pag-allowance, hindi po naka-eskwalado ron, para po yung dulo ay maganda po ang tulis niya pagka binaliktad yung tela ng collar, dahil ito nga po ay nakaipit do sa dalawang side ng collar. Ganun po. Bigyan po natin ng marking yung ating collar. Sentro niya. Ayan po mga kaibigan. Tatabasin na po natin ang pilon ng para sa collar. Ayan. Yung pong bangkito, susunod na po natin. Tanggalin na po natin ito para hindi natin tamaan yung pattern natin ng bangkito. Ayan. Ito pong pilon na ito, kung mapapansin niyo po, doon sa mga hindi pa nakakapagkabit nito, medyo makintab po yung parting may pandikit. Ayan po. Ito po hindi dinidikit sa tela, pinaplansya. Baka ganun po siya bago plansyahin. Lalagyan po natin ng sapin para hindi po siya masyadong masunog. Ayan po mga kaibigan, natapos na natin tabasin lahat ang mga parte ng polo na ating natahiin. Ito po yung bangkito, tabas na natin, nandiyan po yung pilon, yung kwelyo, yung pong yoke para doon sa may likuran parte sa itaas. Ito po yung harapan, kaliwa at kanan, at ito po yung likod, ito po yung manggas. Ayan. Bali, susunod po ay tatahiin na natin ang polo, at sana po ay doon sa mga hindi pa nakapanood nung paano ginawa yung pattern, bisitahin nyo naman po yung aming video patungkol doon sa paggawa ng pattern nito. At sana po ay mag-subscribe po tayo at paki-share na rin po at paki-click yung notification bell para po tayo ma-update sa mga susunod na video. Salamat po.